State witness na si Ruby Tuason ayon kay Justice Secretary Laila De Lima. Ibig sabihin, hindi na siya kakasuhan kaugnay ng pork barrel scam. Kanina isinauli na ni Tuason ang 40 million pesos na nakuha raw niyang komisyon sa pakikipagtransaksyon sa ilang senador at kay Janet Lim Napoles. Pero hindi sakop ng immunity na ibinigay sa kanya ang iba pang isyong kinasasangkutan niya katulad ng Malampaya Fund scam. Live mula sa Quezon City, may report si Joseph Moro. Joseph? Jessica, state witness na nga maituturing itong si Ruby Tuason matapos payagan ng Office of the Ombudsman yung kanyang aplikasyon para rito. Meron na siyang immunity, ibig sabihin pag umakyat yung Ombudsman para ihain yung mga kaso sa Sandigan Bayan ay hindi na siya isasama bilang isa sa mga akusado. Not allowed to talk. Tikumpa ang bibig ni Ruby Tuason nang bumaba siya mula sa opisina ng Ombudsman kasama niya ang kanyang abogadong si Attorney Dennis Manalo. Yun pala, kababalik lamang ni Tuason ang 40 million pesos niyang kickback di umano galing sa mga transaksyon niya sa Priority Development Assistance Fund o PDAF. Cheque ang ibinigay niya kay Justice Secretary Laila De Lima. Balik ka ba ng bayan o National Treasury ang perang ito? Pagkatapos ito, inanunsyo ng Ombudsman na binibigyan na nila ng immunity si Tuason laban sa mga kasong kaugnay ng pork barrel scam. The Office of the Ombudsman has granted the application for immunity of Ruby Tuason. The proposed testimony of Tuason was found to be necessary in determining the truth of the acts committed and was found to be material. Ibig sabihin, hindi na kasama si Tuason sa mga kakasuhan kapag isinampa na ng Ombudsman ang kaso sa Sandigan Bayan. Nasa proseso pa muna ang Ombudsman ng pagresolba sa mga apela o motion for reconsideration sa nauna nitong joint resolution kung saan nakita may sapat na dahilan para kasuhan ng ilang mambabatas at mga individual katulad ni Tuason kaugnay ng pork barrel scam. Ang kondisyon ng Ombudsman, hindi dapat mag-iba ng tono si Tuason sa ikinantanan niyang nalalaman niya sa pork barrel scam. Kailangan din niyang magbigay ng mga dokumentong gagawing ebidensya at kung hindi, babawiin nila ang immunity at kakasuhang muli si Tuason. The immunity granted to her shall forthwith be revoked, and the office shall reinstate her as a respondent and include her as an accused in the said cases. Sa testimonya ni Tuason sa Senado, sinabi niyang siya raw ang nag-deliver ng mga komisyon kay Senador Jinggoy Estrada sa opisina nito. Galing daw ito sa transaksyon ng PDAF niya kay Janet Lim Napoles, ang itinuturong utak ng pork barrel scam. Siya rin daw ang nagabot ng komisyon kay Attorney Gigi Reyes, ang dating Chief of Staff ni Senador Juan Ponce Enrile. Nandun din daw si Enrile nang minsan magkita sila ni Reyes. Ngayong hawak na ng Ombudsman bilang testigo si Tuason, kailangan taban nilang gawing state witness si Napoles na nag-alok sa DOJ na gawin siyang testigo. Just like what the Ombudsman Morales said, the case is strong as it is. So even without the whatever testimony of Ms. Napoles or her application, if any, the case is already strong. Sa isang pahayag, sinabi ni Estrada na hindi na raw siya nagulat na binigyan ng immunity si Tuason. Done deal na raw ito dahil ang pinaka-target daw naman talaga ay silang tatlong senador. Wala pang reaksyon ukol dito ang kampo ni Enrile. Ang mga whistleblower naman tanggap ang pagbibigay ng immunity kay Tuason. Patitibayin raw ni Tuason ang pahayag ng mga whistleblower dahil si Tuason na makapagsasabing siya mismo ang nagbigay ng kickback sa mga mambabatas. Sabi naman ni De Lima, Ombudsman na nagdesisyon na gawing state witness si Napoles. Pero ibang usapin ba raw ang Malampaya Fund scam kung saan naiugnay rin si Tuason. Napabalitang kumita rin si Tuason dito. I went over the immunity agreement kanina. What was mentioned there are just the PDAF cases. Yung Malampaya kasi, that's still under evaluation by the FIO. Hindi pa nga for preliminary investigation yung Malampaya, so hindi kasama dyan. Jessica, yung 40 million pesos ayon dito kay Budget Secretary Butch Abad ay pupunta sa National Treasury. Babalik yan sa kaban ng bayan pero hindi ito magiging savings kasi ang paliwanag niya may deficit tayo. Ibig sabihin kulang yung ating pera para doon sa mga proyekto. Yung 40 million pesos therefore ay kabawasan doon sa perang dapat nating utangin para mapondohan yung mga proyekto ng pamahalaan. So this is money much needed para sa ating gobyerno, Jessica. Joseph, hindi ba may qualifications bago ang isang aplikante ay
bibigyan ng immunity at gawing state witness. Na-meet ba lahat ni Ruby Tuason itong mga qualifications na ito? Well, yung may mga, ang natatanda natin mga qualifications, dapat hindi siya na sentensyahan before dun sa parang moral turpitude, no? Yung mga ganyang mga qualifications na nakalagay sa batas, na-meet yan. At yung kasing testimonya nitong si Tuazon ay as far as yung value niya is concerned, ang sabi ng Ombudsman kailangan, Jessica. At mukhang provisional pa rin itong grant of immunity sa kanya. Depende kung ano pa ang sasabihin niya, kung mas marami ba siyang ikakanta. Parang ganun ang intindi ko sa report mo. So, ibig sabihin ba, ang premise talaga, marami pa siyang ikakanta? Well, yung sa report natin, ang sabi dyan ng Ombudsman, o sige, gagawin na kitang state witness. Ibig sabihin, yung mga sasabihin mo ay hahawakan ko na bilang isa sa aking mga ebidensya. So dapat, kung state witness ka, huwag kang babaliktad. Okay? So ang sabi ng Ombudsman, kung halimbawa, sinabi mo na testimony A, ginawa mo sa pagdinig ng, in the course of the trial, naging siyang testimony C, which is very different from ano yung sinabi mo sa akin initially. That's a violation of the agreement na finorged between the Ombudsman and Mrs. Tuason, and therefore can be a ground para sabihin ng Ombudsman na ay hindi na kita gagawing state witness para kasing hindi ko pwedeng panghawakan yung mga statement mo. So those are the the conditions that has been imposed by the Ombudsman on Tuason. Number one, dapat yung mga sinabi mo, panindigan mo, and ikalawa, bigyan mo kami ng dokumento para ma-substantiate yung mga sinabi mo dun sa mga statement mo, Jessica. Okay, so other than the things na sinabi niya na sa Senado, itong si Ruby Tuason, inaasahan pa ba na mas marami pa siyang ibubuking? Well, doon sa, to answer your question, babalikan ko yung ginawa niyang counter-affidavit, no? Doon nasa isinampa niya o inihain niya na counter-affidavit sa Ombudsman kasi may mga testimony siya na hindi natin narinig doon sa Senate. For example, ang sinabi niya ay siya pala yung nag-alok dito kay Attorney Gigi Reyes kasi lumapit sa kanya si Napoles, ang sabi, baka naman matulungan mo ako na makuha natin yung PDAF nitong si Senator Enrile. So sabi nitong si Tuason, bilang kaibigan niya si Attorney Gigi Reyes, yung business proposition na yon ni Napoles ay kung gusto nitong si Attorney Gigi Reyes on behalf of Senator Enrile. So sabi ni bumayag itong si Attorney Gigi Reyes na gawin allegedly yung ganun transaction. So meron pa sigurong doon sa mga general statements na sinabi niya sa Senate, baka makita pa natin in the course of the trial dun sa pagdinig sa Sandigan Bayan yung mga finer points ng kanyang testimony. And of course, depende rin yan sa magiging pagbibuild ng kaso ng Ombudsman, Jessica. I think kasi dun sa appreciation of testimonies na usually na-apply sa court, no? Ito kasing sitwasyon from her statement sa Senado, parang direct testimony kasi yung pagbigay ng pera. Yun yata ang value niya, no? Dito sa overall case against yung mga sangkot sa Dimanoy pork barrel scam, Joseph. Correct. Kasi kung pag-aaralan, even the DOJ naman has admitted, no, na kung halimbawa ang titingnan mo lamang, kung halimbawa nasa position ka ng pagbibuild ng case, kung ang hahawakan mo lang ay yung mga testimonya ng mga whistleblowers, wala ni isa man sa kanila yung nakapagsabi na nakitang dumating or pumunta yung pera mula sa kanila papunta na direktang tinanggap ng mga inaakusahang mga legislators. Okay. Ngayon, si Tuason is relevant on that aspect kasi ang sinasabi niyang testimony is nagbigay ako ng komisyon. Dineliver ko yan sa Senate para kay Senator Estrada at doon sa isang coffee shop para naman kay Attorney Gigi Reyes on behalf of Senator Enrile. So kumbaga kung ang magbibuild ka ng kaso at aasahan mo lang yung mga whistleblowers, hindi siya tumatawid na walang link. So that's why may mga talks na si Napoles also, on a matter can also fill in that gap, Jessica. Maraming salamat sa'yo, Joseph Morong.